na may pamagat, when God's faithful love moves. Yan. Ano-ano kaya yung mga kamanghamanghang katotohanan para sa atin nang kumilos yung pag-ibig ng Diyos? Sundan niyo po ako habang atin pong babasahin ang 1 John chapter 4, verse 9 to 10. Sabi po ng 1 John 4, 9 to 10, God's love was revealed among us in this way. God sent His one and only Son into the world so that we might live through Him. Sabi sa verse 10, love consists in this, not that we love God, but that He loved us and sent His Son to be the propitiation for our sin. Mula po sa ating teksto mga kapatid, pulutin po natin yung mga tatlong kamanghamanghang katotohanan ng pagkilos ng matapat na pag-ibig ng Diyos. When God's faithful love moves, Roman numeral number 1, it was revealed through His Son. Yan po yung pagkilos na ginawa ng matapat na pag-ibig ng Diyos. Ang matapat na pag-ibig po ng Diyos ay nahayag. Ito po ay ipinamalas, ipinakita. Ang matapat na pag-ibig ng Diyos ay ibinulgar para sa atin sa pamamagitan ng kanyang kaisa-isa at pinakamamahal na anak. So, ibig sabihin mga kapatid, pagdating sa pag-ibig ng Diyos, ang pag-ibig po ng Diyos ay hindi nakatago. Ang pag-ibig ng Diyos ay hindi lihim. Hindi ito lihim na pag-ibig. Pagdating sa pag-ibig ng Diyos, si Lord ay hindi secret lover. Oh, parang may kantang ganun. Ano po mga kapatid? Hindi secret lover si Lord. Ang pag-ibig ng Diyos ay hindi something na alam mo lang dito or nababasa mo. But it was revealed. And Jesus' life and sacrifice is the ultimate proof of God's faithful love for His people. Ang pag-ibig po ng Diyos hindi itinago o hindi inilihim. Ito nga ibinulgar. Ito'y ipinahayag. Ito'y ipinamalas ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang anak. Yung buhay ni Kristo, yung kanyang sakripisyo, ang pinaka-ultimatum na patunay ng matapat na pag-ibig ng Diyos para sa atin. Amen mga kapatid. Jesus' finished work on the cross and resurrection is the greatest revelation or manifestation of the faithful love of God. Ito yung pinakamalinaw at pinakadakilang pagpapahayag or kapahayagan ng matapat na pag-ibig ng Diyos. At ito yung napakagandang balita mga kapatid. Sa pamamagitan ng buhay at sakripisyo ni Kristo, nais ng Diyos maranasan mo siya ng higit. Amen mga kapatid. God's faithful love was revealed for us through His Son Jesus because He wants us to experience Him more. Sabihin nga po natin, more. Meron po ako maikling kwento. May isang teacher. Alam ko po marami tayong mga teacher dito. Kaya dapat maayos yung paliwanag ko. Okay. Meron po isang teacher. Yung teacher, nagtuturo siya ng fractions. Yan, ang hirap. So, nagtuturo siya ng fraction sa kanyang estudyante at para malaman niya or ma-evaluate niya talaga kung talagang naiintindihan ng kanyang estudyante yung fractions, isang araw, tinanong niya yung bata doon sa kanyang klase. Sabi niya, suppose your mother baked a pie and there are 6 of you, your father, your mother, and 4 children. Sabi ni teacher. So, sabi nga ni teacher, what percentage of the pie would you get? Oh, hirap ng tanong ni teacher. Sabi nung bata, sagot agad yung bata, teacher, 1/5. Napakamot ng ulo si teacher. Naku, sablay ang sagot ni Utoy. Sablay ang sagot ni Utoy, nadismaya at napaisip si teacher kung paano pa niya ituturo yung fractions. Kaya sabi ng teacher dun sa bata, I am afraid you don't know your fractions. Kasi ang sagot niya ay 1/5. Di gaanim kayo. Ay batanggan nyo pa naman ng teacher. Ay di gaanim kayo, hindi mo naiintindihan yung fraction. Ito naman ang sabi ng bata. Eh teacher, ay batanggan nyo din yung bata. Eh teacher, alam ko po. Eh pero hindi nyo po kilala ang aking ina. You don't know my mother. Hindi mo kilala si Mudra. Hindi mo kilala ang aking Mudra girls. Sasabihin ni Mudra, I didn't want a pie so we could have more. Sabi niya. So, iba talaga yung puso ng magulang, di ka po mga kapatid. Isusubo na lang,
ibibigay pa sa anak. Para sa kanya na lang, ibibigay pa sa anak. So we could have more. Ngayon mga kapatid, ganun din po pagdating sa pag-ibig ng Diyos. Ang kanyang kaisa-isa at pinakamamahal na anak, hindi ipinagdamot ng Diyos para sa iyo at para sa akin. So we could have more. Amen? Palakpakan po natin si Lord. Hallelujah. Thank you, Lord. Jesus, the greatest revelation of the faithful love of God was given to us because God wanted us to experience more. And Jesus is our more. Amen, mga kapatid. Gusto ng Lord, maranasan mo ng higit yung kanyang pagpapala at pabor na kay Kristo. Jesus wanted us to experience more. Kaya nga po itong sabi ng Ephesians chapter 3, verse 20. Now to Him who is able to do far more abundantly than all we ask or think according to the power at work within us. Yan po yung gusto ng Diyos na maranasan mo at maranasan ko sa pamamagitan ni Kristo. Kaya nga po iniwan ni Kristo ang langit at pumasok siya dito sa ating mundo kasi gusto niyang maranasan mo yung immeasurably more, yung hindi masukat na biyaya ng Diyos. Na-imagine niyo po ba yun? Yung hindi masukat? Hindi mo nga kayang sukatin. Tama mga kapatid? Kung hindi mo siya kayang sukatin, hindi mo rin kayang i-imagine. Maniwala ka na lang. Mga kapatid, tama mga kapatid, yun po yung gusto ng Diyos. Jesus became our sacrificial debt settler. Siya po yung naging tagabayad natin ng utang. Amen mga kapatid, He became our sacrificial debt settler mga kapatid. Gusto ng Diyos maranasan mo yung biyaya na mayroon ka dahil kay Kristo. At para maranasan mo ito, si Kristo ay naging tagapagbayad ng utang mo at ng utang ko. Amen mga kapatid. Ano pong sabi ng Colossians chapter 1 verse 14? His Son paid the price to free us, which means that our sins are forgiven. Yun po yung reason, kaya ipinamalas, kaya ipinahayag, kaya ipinadama ng Diyos ang kanyang matapat na pag-ibig sa pamamagitan ni Kristo. Si Kristo ang nagbayad ng lahat ng ating mga atraso sa Diyos. Jesus paid the full price of our sins. Binayaran ni Kristo ng buong buo. Wala pong itinarang balanse si Kristo. Kaya nga ngayon sa tuwing titingnan ka ng Diyos, ikaw ay zero sin sa harapan ng Malinis na malinis ka ngayon sa harapan ng Diyos. Sa pamamagitan ni Kristo, nais ng Diyos maranasan natin yung paglaya mula sa kasalanan na tayo'y pinatawad sa ating mga kasalanan dahil sa pagbabayad na ginawa ni Kristo. When God's faithful love moved, it was revealed through His Son Jesus who paid the price for our redemption. Tingnan niyo po yung iba't ibang translations ng Ephesians chapter 1 verse 7 mula po sa NIV. In Him we have redemption through His blood, the forgiveness of sins in accordance with the riches of God's grace. Anong naging basihan ng Diyos ng kanyang pagpapatawad? Di po ba yung dugo ni Kristo? At ito ay ayon sa kasaganaan, sa kanyang biyaya at sa kanyang kayamanan na hindi nauubos, mga kapatid. Yun po yung tanging naging basihan ng Diyos. Hindi naman dahil magaling kang humingi ng tawad. Hindi naman dahil magaling kang maglupasay at lumakad ng paluhod. Hindi naman dahil tuwing Semana Santa ay nagpapapako ka dun sa krus. Wala po yung bearing point, mga kapatid. Amen? Sapagkat ang naging basihan lamang ng pagpapatawad ng Diyos ay ang makapangyarihang dugo ni Kristo na tumubos sa lahat ng ating mga kasalanan at ito ay ayon sa mayamang kagandahang loob ng Diyos. Ayan mga kapatid, ano pa po ang ganda rin? Sabi po sa God's Word Translation ng Ephesians 1:7, through the blood of His Son, we are set free from our sins. God forgive our failures because of His overflowing kindness. Anong klaseng kabaitan mayroon ang Diyos? Awas-awas. Apaw-apaw. Pag ang isang bagay po ay awas-awas at apaw-apaw, wala ka ng paglalagyan. Lunod na lunod ka. Tama mga kapatid? Sa kabaitan
ng Diyos. Amen mga kapatid, through the blood of His Son, we are set free from our sins. Ayan po yung klase ng more na gusto ng Diyos na maranasan mo sa pamamagitan ni Kristo. Kaya't ang matapat na pag-ibig ng Diyos ay nahayag sa pamamagitan ni Kristo upang maranasan mo at maranasan ko ang nag-uumapaw na kabaitan at kagandahang loob ng Diyos. Hallelujah. Thank you, Lord. God's faithful love was revealed through His Son for us to experience more of His grace. Iniwan ni Kristo ang langit, pumasok siya sa mundo natin. He is our more. And He wants us to experience God's overflowing kindness. God is so rich in kindness. Sabi po sa NLT translation, He is so rich in kindness and grace that He purchased our freedom with the blood of His Son and forgave our sins. Alam mo ba kapatid, ang magandang balita, hindi kayang lagpasan ng kasalanan mo ang napakayamang kabaitan ng Diyos. Amen mga kapatid. Amen mga kapatid, hindi nito kayang i-outrun. Nais ng Diyos maranasan mo nag-uumapaw na kabaitan at kagandahang loob ng Diyos. Papaano? God made the permanent and the ultimate solution for our sins. Jesus is our more. Na kay Kristo yung nag-uumapaw na kabaitan ng Diyos. Kaya nga sabi ng Romans 8:32, He who did not spare His own Son but gave Him up for us all, how will He not also along with Him graciously give us all things? Ibig sabihin lang mga kapatid, na kay Kristo, binigyan po natin na kay Kristo. Na kay Kristo yung more na gusto ng Diyos na maranasan mo at maranasan ko dahil sa kapahayagan niya ng kanyang matapat na pag-ibig para sa iyo at para sa akin. Amen mga kapatid. Ibig sabihin lang mga kapatid, kung na kay Kristo ka, wala kang pangailangan na hindi kayang ibigay ng Diyos. Kasi kasama nga na kay Kristo yung nag-uumapaw na kabaitan at kagandahang loob ng Diyos. Pangitian nga po yung inyong katabi. Magandang balita ka po yan, mga kapatid. Natuwa ka ba sa magandang balita, kapatid? So, God's love was revealed for us by sending His one and only Son to earth as both God and man to live, die, and live again so that our debt is paid. Magandang balita, kapatid, wala ka ng pagkakautang sa Diyos. Yung pagkakahaba-haba ng listahan mo at hindi kayang i-compute ng calculator sa dami ng atraso at pagsansala natin sa Diyos, binayarang lahat ni Kristo. Kaya nga malaya ka na ngayong makakatalon at makapagtataas ng iyong kamay at makapagpapalakpak ng iyong kamay dahil sa kalayaang mayroon ka dahil kay Kristo. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Lord. When God's faithful love moves, it was revealed through His Son, through our Lord Jesus Christ, because He is the perfect sacrifice that meet God's perfect standard for our sins. Ito po ay paulit-ulit na nating naririnig, mga kapatid? Pero sa tuwing maririnig natin, ang sarap pa rin pakinggan, mga kapatid? Na si Kristo yung ultimate at perfect sacrifice kung bakit tayo ngayon ay malinis at mayroon tayong secured redemption sa ating Diyos. Ano pong sabi ng Hebrews chapter 9 verse 12? With His own blood, not the blood of goats and calves, He entered the most holy place once for all time and secured our redemption forever. The faithful love of God was revealed and it resulted for us a secured redemption forever. Hanggang kailan ka may katubusan? Forever. Na-imagine niyo po yung forever. Forever is forever. Amen, mga kapatid. So, matapat na pag-ibig ng Diyos, hindi lamang niya isinalita. Ang matapat na pag-ibig ng Diyos, hindi lamang natin ito mababasa o hindi lamang natin ito naririnig. Ito'y kanyang isinagawa, inaktuhan ng Diyos ang kanyang matapat na pag-ibig sa pamamagitan ng kanyang kaisa-isa at pinakamamahal na anak. Amen, mga kapatid. God revealed His faithful love for us in the most expensive and expressive way anyone ever could. Na-imagine po natin yung mga kapatid.
Palakpakan nga po natin si Jesus. Hallelujah. Nang sumigaw po si Jesus ng it is finished doon sa krus, ito po'y sigaw, nangangahulugan din ng lahat ng utang mo ay bayad na. Amen mga kapatid. Jesus cried out, paid in full. The debt of sin that is owed to God now paid off. Wala ka ng utang at atraso sa Diyos. Kaya nga anytime natitignan ka ng Diyos, ikaw ay malinis na malinis sa harapan ng Diyos. Dahil ang matapat na pag-ibig ng Diyos ay inaktuhan niya sa pamamagitan ng kanyang kaisa-isa at pinakamamahal na anak. Amen mga kapatid. Praise God. Punta na po tayo sa number 2. 1 to 50 lang naman po yan. Kaya chillax lang kayo dyan. When God's faithful love moves, it was intended that we might live. Ganda ano mga kapatid. Sabi po dun sa ikalawang bahagi nung verse 9, so that we might live through Him. Ang matapat na pag-ibig ng Diyos, hindi lamang po ipinahayag, hindi lamang ipinamalas, hindi lamang ipinakita, ito'y sinadya. Intentional. Sinadya para kanino? Anong layunin? Anong purpose? Kanino sinadya ng Diyos? Kanino ang intention ng pag-ibig ng Diyos? At ano ang layunin ng Diyos? Ayun po, oh. So that we, sino yung we doon? Tayo yung reason. Tama mga kapatid? Ano ang purpose ng Diyos? Might live through Him. Malinaw po ba ang rason at layunin kung bakit sinadya ng Diyos ang kanyang pag-ibig? Amen mga kapatid? Ibig sabihin lamang mga kapatid, tayo ang puntriya. Tagalog na Tagalog eh. Puntriya, walang ibang pupuntahan or walang ibang recipient ng pag-ibig ng Diyos, kundi ikaw. Dahil ang pag-ibig na yan, sinadya talaga ng Diyos para sa iyo at para sa akin. Amen mga kapatid, ito'y sinadya, ikaw ang target ng pag-ibig ng Diyos. We are the object of God's love. For what purpose? Upang mabuhay tayo sa pamamagitan niya. Tingnan niyo po ang sikat na John 3:16. Sa ulugan po natin yung John 3:16. Sige nga po, i-recite nga po natin. 1, 2, 3, go. For God so loved the world that He gave His one and only Son, that whoever believes in Him shall not perish, but have eternal life. Tignan niyo mga kapatid, hindi nilagay dyan na for God loved the world. So loved. Nasa superlative degree. Nandun sa pinaka mataas na antas. Hindi ka lang basta minahal ng Diyos. Ikaw ay minahal ng Diyos. Sinadya kang mahalin ng Diyos. At ito'y nandun sa pinaka mataas na antas. Amen mga kapatid. For God so loved the world. Ganyan po ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Ipinadala niya ang kanyang kaisa-isa at pinakamamahal na anak sa layuning, ikaw at ako ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Jesus didn't merely appear to us or visit us. He was sent with purpose and for a reason. Amen mga kapatid. Ano pong sabi ng 1 John 5, 11 and 12? Tanda ko ito yung, 11 to 13. Tanda ko yung 11 and 12. Ito yung minememorize natin dati sa ating sponsee. And this is the testimony God has given us. Oh, nandun na naman yung reason. Ano mga kapatid? Tayo, eternal life. And this life is in His Son. Whoever has the Son has life. Whoever does not have the Son of God does not have. Mahirap ko pong intindihin yun. Digay hindi naman mahirap. Ano mga kapatid? Tuloy po natin. I write these things to you, sabi ni John, who believe in the name of the Son of God, so that you may know that you have eternal life. Anong klaseng buhay ang mayroon ka? Hindi naman basta buhay. Ito ay buhay na walang hanggan. Natutunan na po natin na ang buhay naman natin na pinag-uusapan ay hindi lang naman yung buhay dito dahil there is life after this life. Kaya nga yung mga nauna sa atin, ang sabi nila ay sumakabilang buhay. Kung sila po'y born again, sumakabilang buhay sila. Tama mga kapatid?
Kung siya'y namatay na siya ay nakakilala at tumanggap at naniwala kay Kristo at pinaniwalaan niya, tinapos sa gawa ni Kristo, sumakabilang buhay siya. Tama po mga kapatid? There is life after this. Bakit ganun ang mic? Nangangamo yata ito. Baka sumakabilang buhay na to. Amen mga kapatid. So, ibig sabihin mga kapatid, napakaganda ng layunin at rason ng Diyos doon sa 1 John chapter 5, 11 to 13 at doon din sa John chapter 3 verse 16. Tama mga kapatid? Alam niyo po ba, meron akong tanong sa inyo, yun pong John 3:16, meron niyang kasunod. Alam niyo nang sagot Buti na lang, hindi fractions. Ano po? Yun pong John 3:16 ay may kasunod na John 3:17. Doon sa 16, napakalinaw ng rason at layunin ng Diyos. Ay, ang ganda po nung 17. For God did not send His Son into the world to condemn the world, but to save the world through... May mahirap po dyan, mga kapatid. Wala. Tama mga kapatid, ang buong mundo po ang rason kung bakit ipinadala si Kristo at ang layunin ay iligtas ang buong mundo. So, ibig sabihin, ang intensyon ng Diyos ay hindi para magparusa. Amen mga kapatid? Ang intensyon ng Diyos ay hindi para humatol. Ang intensyon ng Diyos ay para magligtas. Amen mga kapatid, palakpakan niya po natin si Jesus. Hallelujah. Tayo ang intensyon, tayo ang puntriya or target ng pag-ibig ng Diyos. Bakit mga kapatid? God's love is faithful. He is the God who never change. Alam mo bang wala ka namang magagawa para mabago ang pag-ibig ng Diyos? Wala ka rin may contribute para mabago or madagdagan ang pag-ibig ng Diyos. Bakit? Kasi ang pag-ibig ng Diyos ay constant. Tama mga kapatid? Walang bearing point. Kung ano man ang gagawin mo. Tama mga kapatid? Yung mga aksyon na gagawin mo, wala yung bearing point pagdating sa pag-ibig ng Diyos. Dahil ang pag-ibig ng Diyos para sa iyo at para sa akin ay permanente. Amen? He is the God who never change. Napakalinaw po mga kapatid, hindi tayo, ang layunin at rason ng Diyos ay hindi para tayo husgahan, hindi tayo ay hatulan dahil sa kasalanan, kundi tayo ay iligtas. Ganda ng mga kapatid. Iligtas. Wala namang ibang reason si Lord kung bakit pinahayag niya ang kanyang pag-ibig sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo para ikaw at ako na sa Kanya ay sumampalataya ay maligtas. Amen mga kapatid. Noon pa man, hindi naman intensyon ng Diyos na magparusa. Hindi intensyon ng Diyos na humatol. Ano pong sabi sa unang Thessalonica chapter 5 verse 9, yan Tagalog. Hindi tayo pinili ng Diyos. Sino po dito mga pinili ng Diyos? Hindi tayo pinili ng Diyos upang bagsakan ng kanyang puot, kundi upang iligtas sa pamamagitan ng Panginoong Hesukristo. Ang rason kung bakit ipinadala si Kristo ay hindi para takutin ka. Hala ka, absent ka ngayon sa church. Hala ka, hindi ka nag-offering. Hala ka, wala kang ministry. Hala ka, hindi ka na naman nag-quiet time. Hala, hindi ka na naman nag-pray. Hala, hindi ka na naman nag-confess. Walang ganon, mga kapatid. Amen po. Malinaw po ang layunin, ang rason ng Diyos kung bakit ikaw at ako ay pinili upang iligtas. And ano mga kapatid, the reason why Jesus was sent, that we might live through Him. Bakit mga kapatid? Tayo po yung walking dead naman dati. Buhay ka lang sa physical, pero patay naman ang iyong espiritu. Wala yang connect sa buhay na Diyos. Amen mga kapatid, sabi po ng Ephesians chapter 2 verse 1. Tayo ay parang mga walking dead. Napakalinaw ng intensyon ng Diyos doon sa John 3:16, John 3:17 at 1 Thessalonians chapter 5 verse 9. Jesus came to save us and to give us life. Anong klaseng buhay? Eternal life. Buhay na walang hanggan. An abundant life. Buhay na masagana. Anong klaseng buhay? Abiding life now. Buhay na
nananatili. The faithful love of God was intended for us and He wants us to experience Jesus our more. Dahil sa tinapos sa gawa ni Kristo doon sa krus at muling pagkabuhay, hindi lamang walang hanggang katubusan at kapatawaran ng ating mga kasalanan. Ang intensyon at layunin ng Diyos para sa atin, maging ng isang buhay na ganap at kasiyasiya dito sa lupa ay kasama sa intensyon ng matapat na pag-ibig ng Diyos para sa iyo at para sa akin. Amen mga kapatid? So ibig sabihin parang ganito yan mga kapatid, hindi lang sinecure ng Diyos ang ating eternal destination, hindi ka lamang binigyan ng Diyos ng ticket para ikaw ay makapunta sa Amerika. Tignan mo ang ticket mo. Meals are included. Ibig sabihin mga kapatid, hindi lang sinecure ng Diyos yung eternal destination natin na kung sumampalataya tayo kay Kristo, tayo ay sa langit pupunta na kapag sumakabilang buhay ka, nandun ka na sa iyong eternal destination. Ang gusto ng Diyos, habang nandito ka sa lupa, ine-enjoy mo ang isang buhay na ganap at kasiyasiya dahil kay Kristo. Dito pa maranasan natin yung heaven. Tama mga kapatid? Yung taste of heaven dito sa lupa. Di ba magandang balita yan mga kapatid? God wants us to experience heaven here on earth. God wants us to experience life here on earth more abundantly. Kasama yan sa layunin ng Diyos. Kasama ang physical at material na pagpapala. Kung kaya't ikaw ang puntriya ng matapat na pag-ibig ng Diyos. Amen mga kapatid, alam na alam po natin itong John 10:10. Yung ikalawang bahagi ng John 10:10, I have come that they may have life and may have it more abundantly. Ang ganda ng mga kapatid, more na, abundant pa. Ayan mga kapatid, ang ganda rin po niyan sa God's Word. Good News Translation, I have come in order that you might have life. What kind of life? Life in all its fullness. Wow. Life in all its fullness. Ibig sabihin mga kapatid, physically, emotionally, spiritually, mentally, holistic life. Ang intention ng Diyos para sa iyo at para sa akin. Amen mga kapatid? He came that we might have life and enjoy its abundance to the full. Wow! Kaya nga ikaw, hindi ka basta-basta. Ang buhay mo ay hindi basta-basta. Dahil yung buhay na yan ang puntriya at intensyon ng matapat na pag-ibig ng Diyos. Ang matapat na pag-ibig ng Diyos ay sinadya para sa iyo at para sa akin upang sa pamamagitan ni Kristo, sa pamamagitan ng pananampalataya, sa kanyang tinapos sa gawa doon sa krus at muling pagkabuhay. Jesus who is our life, we can experience life in all its fullness. Amen mga kapatid. Buo, puspos na buhay. Buhay na puspos, ganap at kumpleto kay Kristo. Tandaan natin itong mga kapatid. Life is not about what you have, but who you have. Amen mga kapatid? Ang buhay ay hindi tungkol sa kung ano ang mayroon ka. Hindi ko po sinabing masamang maging mayaman. Hindi masama na magkaroon ka ng 8 sasakyan para sobra ka pa dun sa coding. Mga kapatid, wala pong masama doon, mga kapatid. Pero dapat po nating maintindihan na ang buhay naman ay hindi dahil lamang sa kung ano ang mayroon ka. Ang buhay po ay kung sino ang mayroon ka. Amen mga kapatid. Sino bang mayroon ka ngayon? Si Kristo. Kaya nga sabi nung John chapter 1 verse 16, out of His fullness, we have all received grace in place of grace already given. Sino ang mayroon ka? Si Kristo. Sino si Kristo? Si Kristo yung puspos. Tama? Si Kristo yung puspos. Kung si Kristo yung puspos at si Kristo yung nasa iyo, ano ka? Puspos ka. Amen mga kapatid, palakpakan nga po natin si Jesus.
Hallelujah. Si Kristo. Si Kristo ang nasa iyo. At si Kristo yung kapuspusan. Si Kristo ang puspos, tumanggap tayo ng abot-abot na kagandahang loob ng Diyos. Sabi nung Galatians chapter 2, verse 20, "But Christ lives in me." Sino ngayon yung nakatira sa iyo, kapatid? Si Kristo. Sino si Kristo? Si Kristo yung puspos ng kagandahang loob ng Diyos. O diba? Hindi ka basta-basta. Hindi ka naman basta-basta dahil yung nakatira sa iyo ay Kristo na puspos ng kabaitan at kagandahang loob ng Diyos. Amen, mga kapatid. Hallelujah. Ang sabi po ng Ephesians chapter 1 verse 23, kaganda nito mga kapatid. And the church, sino po dito ang church? Wow. Ganda po ng ating church. Pero yung church, ito may church building. Pero pag sinabing church, tayo. Tama mga kapatid? And the church is His body. Wow. It is made full and complete by Christ, who fills all things everywhere with Himself. Kaya nga kay Kristo, ikaw ay kumpleto. Hindi ka kulang-kulang. Dahil si Kristo ang pumupuno at pumupuspos sa lahat ng bagay. Si Kristo yung nakatira sa iyo. So, ibig sabihin sa lahat ng bagay, ikaw ay puspos at hindi magkukulang ng mabubuting bagay. Amen, mga kapatid. Hallelujah. Si Kristo ang kapuspusan ng lahat ng bagay. Ikaw ay kumpleto sapagkat ginawa kang kumpleto kay Kristo. Si Kristo yung ating great shepherd. And we shall not want. Sabi ng Colossians chapter 2 verse 10. And you have been made complete in Christ who is the head over every ruler and authority. Bakit ka kumpleto kay Kristo, mga kapatid? Bakit dito pa lang gusto ng Lord maranasan mo yung life in all its fullness? Paano nangyari yun, mga kapatid? Sumagot po yung 2 Peter chapter 1 verse 3. Sabi po ng 2 Peter chapter 1 verse 3, His divine power has given us everything we need for life and godliness. Sa everything po ba kasama lahat? So kung sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos ay binigay sa atin ang lahat na kakailanganin natin sa buhay at para makapamuhay tayo ng makadiyos, ibig sabihin, wala tayong kulang, mga kapatid. Mai-enjoy natin yung life in all its fullness because His divine power has given us everything we need for life. Amen, mga kapatid? Bakit? Ay si Kristo nga yung nasa iyo. Tama, mga kapatid? Si Kristo yung kapuspusan ng lahat ng mabubuting bagay. Kaya nga sabi ng Ephesians chapter 1 verse 3, Praise be to the God and Father of our Lord Jesus Christ who has blessed us. Ito po ba ay something na mangyayari pa lamang or nangyari na? Ito ba ay something na matatanggap mo pa lamang or nasa iyo na? Nasa atin na, mga kapatid, tayo ay blessed and highly favored. It is all yours. It is all ours. Saan ka man mapunta, ikaw ay hinahabol-habol, tinutugis-tugis, tinatarget-target ng matapat na pag-ibig ng Diyos. Amen? Hinahabol ka ng pagpapala at pabor. Anong sabi ng Psalms 23:6? Lord, your goodness and your love will follow me all the days of my life. Napapansin nyo naman po siguro yun, mga kapatid. Yung pagpunta mo nga lang sa isang tindahan or sa isang kainan, pagpasok mo, hindi nga. Totoo yun, mga kapatid. Pagpasok mo, nadja-jackpot yung may-ari ng tindahan. Kasi pagpasok mo, walang tao. Pero nung pumasok ka, dumami ang tao. Hindi dahil sa iyo. Dahil sinusundan-sundan ka naman talaga ng pagpapala at pabor ng Diyos. Amen? Saan ka man pumunta, saan ka man pumaroon, hindi ka titigilan at lulubayan ng pagpapala at pabor ng Diyos. Bakit? Ikaw talagang puntriya nito. Tama, mga kapatid? Pag tumira ito, bullseye.
walang ibang tatamaan kundi ikaw at ako. Amen, mga kapatid. Hallelujah. Palakpakan nga po natin si Lord. Napakalinaw ng mga talatang ito sa atin, mga kapatid. Epektibo na sa atin dahil kay Kristo. Therefore, you now live a life in all its fullness. Physically, emotionally, spiritually, mentally. Kung ikaw ay na kay Kristo, ikaw ay puspos, kumpleto, at hindi ka magkukulang ng mabubuting bagay. May pangangailangan ka ba ngayon, kapatid? Sino po dito may pangangailangan? Taas nga po ang kamay. Sino po dito ang maraming pangangailangan? Hallelujah. Sino po dito ang may problema? Salamat po, yung iba'y walang problema. Alam niyo po ba, pag wala ka ng problema, ay patay ka na. Sino pong maraming problema? Sino pong maraming mga overwhelming circumstances? Nakakalula. Sunod-sunod. Ang dami mga kapatid. May pangangailangan ka ngayon, pero ano ba yung pangako ng Diyos sa Philippians 4:19? My God shall supply all my needs according to the riches of God's grace in Christ Jesus. Kung yung kasalanan mo hindi kayang lagpasan ang kabaitan ng Diyos, ang lahat ng iyong mga pangailangan at overwhelming circumstances, hindi rin kayang lagpasan ang masagana at hindi nauubos na biyaya at pagtustos ng Diyos. Amen, mga kapatid. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Hindi mo kayang lagpasan. Kailangan mo ng kalakasan. Nagpapasaway ang iyong anak. Nagpapasaway ang iyong asawa. Nagpapasaway ang iyong boss. Ay, yung boss ang pasaway ay ano. You can do all things through Christ who gives you strength. Amen, mga kapatid. Kailangan mo ng kakampi. Feeling mo nag-iisa ka. Ganda po nung laban ng Hinebra at Meralco kagabi. Yun na, Hinebra na naman. Parang championship. Maisingit lang. Feeling mo wala kang kakampi. Anong sabi ng Romans 8:31? God is for us. Lagi kang nandun sa bench ni Jesus, tama? Lagi kang nandun sa winning side. Amen? Lagi nakataas ang kamay mo at pumapalakpak sa tagumpay na ginawa ni Kristo para sa iyo at para sa akin. Amen, mga kapatid? Natatakot ka ba? Dahil paggising mo sa umaga, humarap ka sa salamin. Ay, takot. O natatakot ka sa dami ng mga overwhelming circumstances na hindi mo maintindihan kung alin ang iyong uunahin. Anong pangako ng Diyos? Hebrews 13:5. I will never leave you nor forsake you. Diba? Kung naghahanap ka rin ng kakampi, pangako rin niya ng Diyos. Tama? Hindi ka nag-iisa dahil nangako ang Diyos, hindi ka niya iiwan, hindi ka niya pababayaan. Amen, mga kapatid? Feeling mo wala kang kaibigan? Pero sabi ng John 15:15, I no longer call you servants, but friends. You are a friend of God. Ang ganda po ng ibig sabihin ng friend. Ang ibig sabihin po ng friend ay intimate associate and favored companion. Wow! Kaya pala, ganda pala ibig sabihin ng I am a friend of God. Ikaw yung favored companion ng Diyos. Huwag kang magtaka kung bakit hinatugis-tugis at tinatarget-target ka ng pagpapala at pabor ng Diyos. Because Jesus called you His friend. His favored companion. Wow, sarap nito mga kapatid. May mga overwhelming circumstances ka. Anong sabi ng John 16:33? Take heart. Take courage. I have overcome the world. Hindi naman po tayo exempted. Tama, mga kapatid? Sabi nga doon, in this world, you have troubles. You have tribulations. Binigyan agad tayo ng Diyos ng babala. Pero may kasunod yun, merong encouragement. Tama, mga kapatid? Huwag tayong panghinaan ng loob kasi yung lahat ng mga overwhelming circumstances na maaring dumating sa atin, pinagtagumpayanan ni Kristo para sa iyo at para sa akin. Amen? Ine-enjoy mo na lang ngayon yung lahat ng tagumpay, resulta ng paglaban ni Kristo at panalo niya doon sa krus.
Wala kang pangailangan na hindi kayang ibigay ng Diyos. Kasi kasama nga, na kay Kristo nga, yung lahat ng pabor at pagpapala ng Diyos. Romans 8:32. May mga pagsubok ka bang dinadaanan, kapatid? Huwag kang magtaka or huwag kang matakot or huwag kang magulumihanan. Hindi naman yan kakaiba sa nararanasan ng iba. Tama mga kapatid? Alam mo bang yung problema ng katabi mo o yung problema mo, hindi naman yan kakaiba sa problema ng katabi mo. Hindi yan kakaiba sa problema ng katabi mo sa harap at sa likod. Pares lang din yan. Nakakaranas din yan na pag kumatok na si Judith Di ka? Sunod-sunod na. Tama mga kapatid. Pero ano pangako ng 1 Corinthians 10:13? God provides a way out. Laging may paraan ang Diyos. Tama? Laging may paraan at may solusyon ang Diyos. Amen mga kapatid. Hallelujah. Napakalinaw po mga kapatid na mga katotohanan yan na nasa atin na. Bakit? Ang gusto ng Diyos, mabuhay tayo. Nakasama siya. Maranasan natin yung life in all its fullness. Lahat ng resulta ng tinapos ni Kristo doon sa krus at muling pagkabuhay, ikaw at ako ang target upang mabuhay tayo nakasama niya. The faithful love of God through the finished work of Jesus on the cross and resurrection was intended for us so that we might live through Him. Tandaan po natin, a life without Jesus is nothing. For apart from Him, we can do nothing. Tama mga kapatid? Hiwalay kay Kristo, wala naman tayong kayang gawin. Hiwalay kay Kristo, wala ka naman pwedeng ipagyabang. Tama mga kapatid? Hiwalay kay Kristo, hindi ka naman basta-basta makakapagtaas ng iyong kamay. Makakaawit ng may kalayaan. Hiwalay kay Kristo. Tama mga kapatid? You're nothing. Bakit? Life without Jesus is nothing because Jesus is our everything. Jesus is our life. Anong sabi ng Colossians chapter 3 verse 4? Christ who is our life. Si Kristo po ang ating buhay. Kaya't yung buhay mo kay Kristo, paganda ng paganda, papogi ng papogi, palakas ng palakas, pabuti ng pabuti, pasaya ng pasaya, paunlad ng paunlad, payaman ng payaman. Amen mga kapatid? Bakit? Si Kristo ang ating buhay. Christ is our life and He is our everything. Jesus is the light of life. Sabi ng John chapter 8 verse 12. When the faithful love of God moves, it was revealed through His Son. When the faithful love of God moves, it was intended that we might live through Him. Number 3 mga kapatid. Wow, matatapos na tayo. Praise God. When God's faithful love moves, it was propitiated for our sins. Sarap nito mga kapatid. Ang matapat na pag-ibig ng Diyos ang pumayapa, nagpahupa, nagpasipay ng puot ng Diyos sa kasalanan. Ituloy po natin yung verse 10 ng 1 John chapter 4. Love consists in this, not that we love God, but that He loved us and sent His Son to be the propitiation for our sins. Mga kapatid, yung context po ng 1 John chapter 4 verse 9 to 10 ay nanggaling po dun sa 1 John chapter 4 verse 7. Ano pong sabi dun? Beloved, let us love one another because love comes from God. Everyone who loves has been born of God and knows God. So, ibig sabihin mga kapatid, sumakabilang buhay. Ibig sabihin mga kapatid, ang author ng love ay sino? Si Lord. Yung love, walang ibang pinanggalingan or yung love nag-originate kanino? Sa Diyos. God is the author of love. Walang ibang pinanggalingan ng pag-ibig, kundi ang Diyos. Love is not something originated with man. Rather, it comes from God to us. Amen mga kapatid? Amen po ba mga kapatid? God chose to love us and sent His Son to save us without any action on our part. Ang ganda nun mga kapatid.
Sinadya or pinili kang mahalin ng Diyos sa pamamagitan ng pagpapadala niya sa kanyang kaisa-isa at pinakamamahal na anak na walang anumang effort, tama mga kapatid, or kontribusyon na maaring manggaling sa'yo. So, ibig sabihin, mga kapatid, hindi natin kayang influensyahan ang pag-ibig ng Diyos. Ibig sabihin lamang, God will continue to love us whether or not we do well. Amen mga kapatid, tayo ay patuloy at minamahal ng Diyos. Tayo ay minamahal at patuloy na minamahal ng Diyos. Gumawa ka man ng mabuti or masama. Hindi ko po kayo in-encourage na gumawa ng masama dahil mahal naman kayo ng Diyos. Hindi po mga kapatid, ang pinupunto po natin doon ay nothing and no one can influence the love of God for you and for me. Amen mga kapatid. Amen po ba? Bakit? Sa Diyos nga nag-originate yung pag-ibig. Anong sabi ng 1 John chapter 4 verse 19? We love because He first loved us. Meaning, God is the author of love, offered His love for us, and as a result, we are able to love Him and others too. Tama mga kapatid? Ang isang bagay po na hindi mo naranasan, mahirap ibigay. Mahirap gawin. Tama? Naniniwala po kayo dun mga kapatid? Kapag ang isang bagay ay hindi mo naranasan, hindi mo ito kayang i-share. Hindi mo ito kayang ipakita, hindi mo ito kayang gawin. Paano ka magtuturong mag-drive? Eh, hindi ka nga marunong mag-drive. Paano ka magiging swimming instructor? Eh, hindi ka nga marunong lumangoy. Langoy aso ka nga. Di ka mga kapatid? So, mahirap pong i-share, mahirap iparanas, mahirap ibahagi ang isang bagay na hindi mo naman naranasan. Amen mga kapatid? Nagagawa lamang po nating magmahal dahil una nating naranasan yung pagmamahal ng Diyos. Amen? Nasasabi lamang natin na, I love you, Lord. I love you, kapatid, dahil una nating naranasan ang matapat na pag-ibig ng Diyos. Amen, mga kapatid. Ang pag-ibig ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang anak gave us the opportunity to be born of Him, to love Him and love others. God sacrificially loved us in Jesus. Jesus is our definition of love. Gusto mong maintindihan what is love? Parang islambok lang yan. O, di ka po, nung mga high school, may ganun eh. What is love? Para maintindihan mo ang perfect definition ng love, tignan mo kung ano ang ginawa ni Kristo para sa iyo at para sa akin when we were still powerless, ungodly, sinners, and God's enemies. Amen mga kapatid? Tingnan mo yun, ano bang ginawa ng Diyos? Di ba sabi sa Romans 5:8, God demonstrate His love for us while we were still sinners. Para maunawaan mo yung word na love, tignan mo anong ginawa ng Diyos sa iyo nung ikaw ay makasalanan pa, nung ikaw ay matigas pa ang coconut shell, nung ang ikaw ay may puso pang bato. Pero anong ginawa sa iyo ng Diyos? Minahal ka ng Diyos. Ikaw ang puntriya ng pagmamahal ng Diyos. Amen mga kapatid? Dahil sa matapat na pag-ibig ng Diyos, kumilos siya sa pamamagitan ng paghahandog ng kanyang bugtong at kaisa-isang anak na siyang pumayapa, nagpahupa ng galit ng Diyos sa kasalanan. Hindi na po galit ang Diyos sa makasalanan. Yan po ang magandang balita. Ano ba ibig sabihin ng propitiation? Ito po yung napag-aralan natin dati mga kapatid, pero maganda po na i-review natin. What is propitiation? From the Greek word hilasmos, means to render. Parang ano pa rin hilamos, hinilamusan ka ng pag-ibig ng Diyos. O ngayon, nung mahilamusan ka ng pag-ibig ng Diyos, ay di punong-puno ka ng pag-ibig ng Diyos. From the Greek word hilasmos means to render favorable, to satisfy, to please, to appease. Ano pa mga kapatid? Meron pa yan. An action meant to regain someone's favor or make up for something you did wrong. Tanging yung sakripisyo lamang po ni Kristo ang nakapagpahupa ng galit ng Diyos dahil tayo ay
Kasalanan. Mga kapatid, it is a two-part act that involves appeasing the wrath of an offended person and being reconciled to Him. Kaya ka ngayon friend of God, kaya ka ngayon kabati ng Diyos, kaya ka ngayon at peace with God, ay dahil si Kristo ay naging propitiation para sa lahat ng kasalanan mo at kasalanan ko. Biyaya ng Diyos. Salamat sa matapat niyang pag-ibig para sa iyo at para sa akin. Review lamang ito mga kapatid. Bakit kailangan ng propitiation mga kapatid? Ang sagot po, kasi makatarungan po ang Diyos, tama? Hindi niya pwedeng konsintihin at palagpasin ang kasalanan. Tama mga kapatid? He is a just God. Hindi pwedeng konsintihin at palagpasin ng Diyos ang kasalanan. Meron po kasing penalty at kabayaran ang kasalanan. So, ibig sabihin, sabi po dun sa Romans 6:23, for the wages of sin is what? Death. Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. So, kailangang may mamatay. Kasi yun ang hustisya ng Diyos. Sa ayaw at sa gusto mo, mayroon kang pagkakautang sa Diyos na kahit anong gawin mo, magpatambling-tambling ka, hindi ka makakabayad sa Diyos. Kaya't kailangan ng pampalubag loob. Kailangang humupa ang galit ng Diyos sa kasalanan. At ito'y nangyari by sending His one and only Son to be the propitiation for all our sins. Amen mga kapatid. Hallelujah. Kailangan mo itong pagbayaran. Bakit? Sabi ng Romans 3:23, for all have sinned and fall short of the glory of God. At kahit anong gawin mo, kahit magpatambling-tambling ka, ikaw ay makasalanan at mayroon kang utang sa Diyos na ang tanging paraan ng paghupa nito ay ang sakripisyo ni Kristo na nangyari doon sa krus some 2,000 years ago. Sabi po ng Deuteronomy 32 verse 4, He is the rock, His works are perfect, and all His ways are just. A faithful God who does no wrong, upright and just is He. Kailangan po ng pampalubag loob, kailangan ng propitiation kasi makatarungan po ang Diyos. Amen mga kapatid. At dahil sa matapat na pag-ibig ng Diyos, na iserve po yung katarungan na nire-require ng Diyos sa pamamagitan ng pag-aalay ni Kristo ng kanyang buhay doon sa krus. Amen mga kapatid. Liga biyaya mga kapatid. Biruin niyo si Lord na ang na-offend. Siya pa rin ang nag-provide ng ultimate and final and permanent solution para humupa ang galit ng Diyos sa kasalanan. God acted His faithful love for us by sending His one and only Son to be the propitiation for our sins. Grabe, nag-uumapaw na kabaitan ng Diyos. Ano mga kapatid? Grabe ang kabaitan ng Diyos. Siya pa din ang gumawa ng ultimate and final solution para mapalaya ka sa lahat ng iyong mga kasalanan. Para makabayad ka sa utang mo na hindi mo naman kayang bayaran. Praise God for sending His one and only Son to be the propitiation for our sins. Amen mga kapatid. Ano sabi ng Colossians chapter 2, verse 13 to 14? Kayong dating patay, o yan, yung mga walking dead, dahil sa kasalanan, kayong mga hentil na hindi saklaw ng pagtutuli ayon sa kautusan ay binuhay ng Diyos na kasama ni Kristo. Pinatawad niya ang ating mga kasalanan at pinawalang bisa ang lahat ng naisulat na alituntunin laban sa atin, pati ang mga pananagutang kaugnay nito. Pinawi niya ang lahat ng ito nang ipako siya sa krus. Ang isang bagay po na napawi, nakikita niyo pa. Ang isang bagay na burado na, nag-e-exist pa ba ito? Hindi na. Ganyan po ang ginawa ng Diyos sa kasalanan mo at kasalanan ko. Dahil si Kristo ay naging alay para sa lahat ng ating mga kasalanan. Amen? Amen mga kapatid. Hindi na nag-exist. Kaya nga ang tawag sa iyo ay hindi na makasalanan. Amen? Ikaw ngayon ay saint. Kung sabi ulit ng Ephesians chapter 1 verse 7, with the blood of His Son, He forgave our sins. Sabi sa English nung Colossians chapter 2 verse 13, He forgave us all our sins.
Sa all po ba kasama yung previous, yung past? Sa all po ba kasama yung present? Sa all po ba kasama yung future? Kasi kung hindi po yun all, ay di sana God forgave our previous sins, our present sins. Tama mga kapatid? Kaya po yun all ay past, present, and future. O lalong luminaw mga kapatid, ano? Na walang kasalanan mo at kasalanan ko ang maaaring makalagpas sa nag-uumapaw na kabaitan at kagandahang loob ng Diyos. Amen mga kapatid, si Kristo lang ang handog na katanggap-tanggap sa harapan ng Diyos. Si Kristo lang yung pumasa sa perfect standard ng Diyos upang mapatawad ang kasalanan mo at kasalanan ko. Upang mapatawad ang kasalanan ng lahat ng sumampalataya sa Kanya. Jesus' blood is the only propitiation that appease God's wrath for sin. Tandaan po natin yan mga kapatid. Tanging yung perpektong sakripisyo lamang ni Kristo at paggawa doon sa krus, ang alay na naging katanggap-tanggap, kaya humupa, kaya pumayapa ang galit ng Diyos sa kasalanan. Thank you talaga kay Jesus. Amen mga kapatid. Nothing more, nothing less, nothing else. Jesus. Period. Amen mga kapatid. Walang ibang alay o handog at sakripisyo paglilingkod na kapagpahupa ng ating kasalanan. Only the perfect sacrifice of our Lord Jesus Christ. At ito'y kailangan mong panampalatayanan. Amen mga kapatid. Anong sabi ng Galatians chapter 3 verse 13 to 14? Christ redeemed us from the curse of the law by becoming a curse for us. For it is written, cursed is everyone who is hung on a pole. He redeemed us in order that the blessing given to Abraham might come to the Gentiles through Christ Jesus, so that by faith we might receive the promise of the Spirit. Dahil si Kristo ay naging propitiation sa lahat ng ating mga kasalanan, wala nang natitirang kasalanan para sa iyo at para sa akin. Dahil si Kristo ay naging sumpa para sa iyo upang ang tanggapin mo naman ay lahat ng pagpapala sa pamamagitan ni Kristo. Only blessings remains. Amen mga kapatid. Magandang balita po ba yan mga kapatid? Ibig sabihin, ba nito ay lahat tayo ay napatawad na? Ibig sabihin po ba nito'y lahat tayo napatawad na? Ang sagot po ay nasa John chapter 3 verse 36. Whoever believes in the Son has eternal life. Yan din yung sinasabi ng 1 John chapter 5 verse 11 to 12 kanina. Tama mga kapatid? 13. But whoever rejects the Son will not see life. Ang dali namang intindihin mga kapatid. For God's wrath remain on them. Hindi po intensyon ng Diyos na magparusa or humusga. Tama mga kapatid. Pero mararanasan mo lamang yung pagliligtas ng Diyos. Makakaligtas ka sa pagpaparusa ng Diyos. Kung paniniwalaan mo si Kristo at yung kanyang tinapos na gawa doon sa krus. Amen mga kapatid, malinaw po yun. Hindi po lahat ay ligtas na. Wala pong automatic na salvation para sa lahat. Tama mga kapatid? Meron po kasi, malinaw po yung John 3:36, whoever believes in the Son has eternal life. But whoever rejects the Son will not see life. That choice is yours. Amen mga kapatid? For God's wrath remains on them. Ang choice ay nasa iyo. Gusto mo bang manatili? Ang puot ng Diyos, nasa iyo ang desisyon. Kasi malinaw naman yung sinasabi ng John 3:36. Amen mga kapatid. Kailangan mong tanggapin at paniwalaan ang tinapos sa gawa ni Kristo at muling pagkabuhay na siyang nagpatawad sa lahat ng iyong mga kasalanan. Amen mga kapatid. Kaya nga po ano sabi nung Hebrews 9:12, ito uulitin na lang po natin, He did not enter by means of blood of goats and calves, but He entered the most holy place once for all. Kaya anong kailangan mo panampalatayanan na sapat na yung minsanang pag-aalay, yung minsanang naging propitiation si Kristo para sa lahat ng iyong mga kasalanan ay sapat na. Nothing more, nothing less. Wala ka nang pwedeng idagdag. Ano na lang ang pwede mong gawin? Paniwalaan mo ito. Amen mga kapatid. Anong sabi ng Hebrews 10:10? For God's will was for us to be made holy by the sacrifice of the body of Jesus Christ once for all time. Hallelujah. It is done. It is finished. It is final forever.
In application, ano na lang ang dapat nating gawin, mga kapatid? Ito po yung dapat nating gawin, mga kapatid. Sabi ng 2 Corinthians chapter 5, verse 18 to 20. All this is from God. Alin? Yung pagtubos. Yung pagpapatawad. Yung pagiging banal mo ngayon at malinis sa harapan ng Diyos. Lahat yun ay galing o resulta ng tinapos na gawa ni Kristo, who reconciled us to Himself through Christ and gave us the ministry of reconciliation. Ay ito palang pinapagawa sa atin, mga kapatid. Tama, mga kapatid? Matapos mong manampalataya, ikaw at ako ay inatasan ng Diyos ng isang gawain. Ang ministry mo ay ministry of reconciliation. Ang ministry of reconciliation, hindi lamang yan ministry ng self-servants mo. Hindi lamang yan ministry ni pastor. Tama, mga kapatid? Yan ay ministry nating lahat na sumampalataya kay Kristo. Tuloy po natin yung verse that God was reconciling the world to Himself in Christ. Ang ministry mo ngayon ay ipagsabi sa iba na ang Diyos ay nakikipagbati na ang Diyos ay gumawa na ng move. Nakikipagkaibigan na siya, nakikipagbati na siya, at gawain mo at gawain ko ang sabihin sa iba na ang Diyos ay nakikipagbati na rin sa kanila. Tama, mga kapatid, na ang Diyos ay hindi na ibinibilang ang anumang mga kasalanan. Once kayo sumampalataya, na ang Diyos ay binura na ang lahat ng kasalanan mo at kasalanan ko. Sabi nga doon, and He has committed to us the message of reconciliation. Ano ba yung message of reconciliation? Yung pakikipagkasundo ng Diyos sa makasalanang tao, at ang gagamitin ng Diyos ay ikaw at ako na sumampalataya kay Kristo. Amen, mga kapatid. Kaya nga po sa pangangaral natin, bago tayo magsimulang mangaral, lagi natin sinasabi, please do like and share our message. Marami pa pong bakanting upuan, mga kapatid. Nung isang araw ay nag-message si pastor. Ilang percent nga lang. Pero alam mo ba, gawain mo at gawain ko ang i-follow up or alamin, nasa na yung mga kapatiran natin? Nasa na yung dapat ay nakaupo dyan? Nasa na yung dapat ay katabi mo? One chat away, one text away, one call away. Nasa na ang miyembro ng iyong pamilya? Nasa na ang iyong mga BFF? Nasa na yung mga dabarkads? Nasa na yung mga office mates? He has committed to us the message of reconciliation at yung ministry of reconciliation. Amen, mga kapatid. Meron po ba tayong natutunan? Hallelujah. Tandaan po natin, mga kapatid, when the faithful love of God moves, it was revealed, it was intended, and propitiated for our sins. Amen, mga kapatid? So that we might live life in all its fullness, securing our redemption and eternal salvation forever. Lagi po nating tandaan, mga kapatid, Jesus is the perfect action of the faithful love of God. He is our life and He is our everything. Trabaho mo at trabaho ko na ipagsabi rin yan sa lahat ng tao. Let us pray. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Aming Ama, kami po'y nagpapasalamat. Salamat po sa katapatan ng iyong pag-ibig sa amin, O God. Lord, salamat po na ang pag-ibig mo sa amin ay hindi po nagbabago, O God. Salamat, Panginoon, ng iyong pag-ibig, hindi lamang po na natiling salita o mababasa po namin, Panginoon, o mapapakinggan po namin. Salamat, Panginoon, sa perpektong expression ng iyong pagmamahal sa amin sa pamamagitan ng pagpapadala mo sa amin ng iyong kaisa-isa at pinakamamahal na anak. Salamat po sa buhay, kamatayan at muling pagkabuhay ng aming Panginoong Jesucristo, kung kaya't ang buhay namin ngayon ay nai-enjoy po namin in all its fullness, O God. Lord, ang lahat ng ito ay biyaya mo, O God. Lord, maraming salamat po. Salamat, Panginoon, na wala pong ibang intensyon, wala pong ibang puntriya ang iyong pagmamahal, kundi kami, O God. Salamat po na kami ay minahal mo ng lubos, O God. Pinagpala, pinaburan, O God. Lord, maraming salamat, Panginoong Hesus,
Salamat po na yung kung hindi namin kayang gawin, ginawa mong lahat para sa amin, O God. Lord, salamat po, hindi po naging mahirap na kami po ay maligtas. Sapagkat ang lahat po ng mahirap ay kinuha mo, inako mo, inaktuhan mo doon sa krus ng Kalbaryo, O God. Lord, maraming salamat po. Sa iyo kapatid na nakapanood at napakinig ng mensaheng ito, nais mo ring maranasan yung pagkilos ng matapat na pag-ibig ng Diyos. Napakasimple lamang kapatid. Tanggapin mo si Jesus bilang Diyos at tagapagligtas. Paniwalaan mo ang kanyang tinapos sa gawa doon sa krus at muling pagkabuhay. Upang nang sa ganon, at this very moment, yung pangako ng Diyos na buhay na walang hanggan, yung life in all its fullness dito sa lupa ay mapasayo. Kung nagdedesisyon kang tanggapin si Kristo kapatid, sumunod ka sa panalangin ito. Panginoon, ako po'y lumalapit sa iyo, nagpapakumbaba, kinikilala ko na ako'y makasalanan. Hindi ko po kayang iligtas ang aking sarili. Ako'y mapapahamak, hiwalay sa iyo. Panginoong Hesus, tinatanggap kita bilang aking Diyos at tagapagligtas. Naniniwala ako sa iyong tinapos na gawa doon sa krus at muling pagkabuhay. Salamat po na ako ngayon ay may buhay na walang hanggan at ang pangalan ko ay nakasulat sa aklat ng buhay na kailanman ay hindi mabubura. Salamat po na patuloy kong mararanasan ang matapat mong pag-ibig sa akin sa pamamagitan ni Jesus. Po ang aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 Panginoon, sa iyo pong lahat ng papuri, pasasalamat, pagdakila, paghanga, pagluwalhati sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen.